Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon, banda ngayon, hindi na kami nag-uusap. Sir, my question is about the home front. Ito ho ang unang biyahe ninyo that you did not designate the Vice President as the caretaker. How should we read into this, Mr. President? Oh, because she's not part of the administration anymore. She's But still in she's the Vice government, President. but she left the administration. So she's not part of the administration anymore. So she's not part of the really the day-to-day running of what we are doing. So it would be unfair to ask her to now to impose that duty on her since she's. Ito lang yun ako ni igawas dere. Timan-in ninyo. Inyong amahan raba gipalubong sa akong amahan. Kana na lang yun unta. Pero wa gid ninyo. Oo na, ako, personal man yun eh. Presidente Bongbong Marcos Jr. nga magpa-drug test sila. Kiniagig tubag sa pahayag ni House Speaker Martin Romualdez nga pamatud-an ni kanhi Presidente Duterte ang akusasyon niini nga nagagamit og illegal nga droga ang Pangulo. Ato ibalik si Argil Relator. Bakit ko iproba? It is for him to sit in the Luneta Park, magpakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, o sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Kini ang hagit ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ngadto kang Presidente Bongbong Marcos. Human gisulti ni House Speaker Martin Romualdez nga magpagawas og pruweba ang kanhi Presidente sa akusasyong nagagamit matud pa og illegal nga droga ang Pangulo. Since at the beginning of his term, it is going around the country at alam ninyo na ganun ang biruan. Huwag na tayo magbulahan. Pangutana pa sa kanhi Presidente kay Presidente Marcos. Bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign sa presidency? Bakit ka napag-rehabilitate doon? Among ipaningkamutan nga makuha ang pahayag sa Malacanang labot ni ini. Gitubag sab ni Duterte ang banat ni Presidente Marcos labot sa paggamit matud pa sa kanhi Presidente og fentanyl. Sumala ni Duterte tungod kini sa disgrasya sa motor. Pipila ka bulan una nagsugod ang kampanya pagka-presidente ni atong 2016 kung asa nakahiagom siya og injury sa iyang spine. Gitambagan niya si Presidente Marcos nga magbasa labot sa fentanyl. Fentanyl is a medical thing. It eases up the pain. Ngayon, yan nilalagay yan para to ease the pain. Pero nung na-opera na ako, okay na ako. And that was about 8 or 7 years ago. Gibutyag sab ni Duterte nga doon na matud pa'y miyembro sa kabinete sa Pangulo nga kauban ni ini sa paggamit og illegal nga droga kaniadto. Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Alam ko at tao dumadala sa dyan sa Malacanang. Body-body mo yan sila. Gibanatan sab sa kanhi Presidente ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA human gisulti sa ahensya nga wala sa ilang drugs watch list si Pangulong Marcos. Itong mga PDEA na itong mga na to. Sino ba nung gagawang PDEA magbigay ng ikaw ang PDEA magbigay? Sir, ito yung record mo doon sa narco. It is natural that they will refuse to give it to you. Wala daw niya gidawat ang listahang gipresenta kaniya sa PDEA kaniadto apan ipapangita niya kini karon og i-release sa publiko kung madawat niya kini.
Sa isgutan ng charter change, sumala sa kanhi presidente sa Republican presidential type nga gobyerno. Mahimo matud pa nga Prime Minister si Speaker Romualdez ug mahimong ceremonial president si Pangulong Marcos. Isulod matud pa ang anak sa Pangulo sa higayong hinog na kini. Ferdinand Marcos, wag mong gawain yan kay pumalpak kayo dahil dyan. You are not doing anything to redeem your name. Duna sabsiyay panawagan labot sa issue sa International Criminal Court o ICC. Sir, bitawan mo yung ICC. Wag mo akong tulungan dyan. Ako na ang bahala. Kasi pag mag-Mindanao State na, si Alvarez na magtago sa akin dito sa Mindanao. Nanawagan sab ang kanhi presidente sa mga taga-suporta sa Marcos Duterte nga dili mag-away. Huwag kayong mag-away kasi hindi man kami nag-aaway ni Presidente Marcos. Sinasabi ko lang sa kanya, huwag kayong pumasok dyan. Kung hindi niya ituloy, happy days are here again. Huwag lang yan kasi hindi talaga pwede sa Pilipino. Iyan para kasi pangpahaba nila. Makuntinto ka na lang. Enjoy the remaining years of your presidency. Let me state this again and again and again. Si Marcos, mabait na tao. But the problem is, yung ideas ba na lumalabas? Asawa niya, pati pinsan niya. Resign bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC si Vice President Sara Duterte. Pero ang dahilan ng bise sa kanyang pag-alis sa gabinete, hindi sinabi. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Nag-resign na si Vice President Sara Duterte bilang Secretary ng Department of Education. Ano mang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin. I sought an audience with the President, intended my resignation as the Secretary of Education. Personal daw na nakipag-usap si VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa resignation letter ng BICE, nakasaad ang 30-day notice para magkaroon ng maayos na transition sa lahat ng central office ng DepEd. Pero hindi binanggit ni VP Sara ang dahilan sa pagbibitiw. Sa press conference kanina ng BICE, ibinida niya ang kanyang mga nagawa sa 2 taong pagiging kalihim ng DepEd. Kahit daw hindi na siya secretary, patuloy daw siyang nakabantay bilang vice president. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Para sa isang matatag na Pilipinas. Bago ang presko ni Duterte, nauna nang kinumpirma ng Malacanang ang kanyang resignation. Bukod sa trabaho bilang DepEd Secretary, nagbitiw din ang BICE bilang Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon sa palasyo, tumanggi ang BICE na ibigay ang dahilan ng kanyang pagkala sa gabinete. Gayunman, pinasalamatan siya ng Malacanang sa kanyang serbisyo. Tinanggap na rin daw ng Pangulo ang resignation. Effective sa July 19 ang pagbibitiw ni VP Sara sa DepEd at NTF-ELCAC. Nitong Lunes lang, sa isang event sa Angeles City, Pampanga, muling binanata ng kapatid ng BICE na si Davao City Mayor Baste Duterte ang Administrasyong Marcos. Hindi na yan bago dahil ilang beses na rin namang binira ni Baste at maging ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kasalukuyang Pangulo. Tinawag pa nga nilang adik si PBBM. Yan nga ang dahilan kaya ilang beses na nawagan ang ilang kritiko na magkaroon naman ng kaunting kahihiyan si VP Sara at magbitiw na sa gabinete.
Matatandaan ding ilang beses hindi nagpansinan ang Vice at si First Lady Liza Araneta Marcos dahil sa pagtawa raw ni VP Sara habang binabanatan ng mag-amang Duterte si PBBM. Nagsimula ang tila lamat sa relasyon ni na VP Sara at mga taong malalapit kay PBBM nung nakaraang taon nang magbalasahan ng liderato sa Kamara. Natanggal si dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Arroyo bilang Senior Deputy Speaker. Matapos niyan, kumalas na si VP Sara sa Lakas CMD, ang partido ni na Arroyo at House Speaker Martin Romualdez. Si Arroyo ang sinasabing susi kaya nabuo ang tambalang Marcos Duterte. Dito na rin nagsimula ang mga parinigan gaya ng bansag na tambaloslos. Dumagdag pa ang inalis na confidential funds sa DepEd at Office of the Vice President. Nito lang nakaraang linggo, sa bibig na mismo ni VP Sara nanggaling, wala na ang Uniteam. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, Magkasama kami News 5. nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Andiyan na sila ha, umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. Kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. It's their happiest day. So nagsama kami. Nagsama kami. Katayo kami doon. And merong isang graduate na alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head.
Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So, na-realize ko, toxic na ito. One of the graduation, hanapin niyo yung footage, makikita niyo doon yung muka ko. Tsaka muka niya. I-lip read niyo yung sinasabi niya. Why? Hanapin niyo yung footage, ma'am. Magtrabaho kayo, hindi marunong maging presidente. Ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba't sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. Your comment, sir. Sir, the Vice President said that you don't know how to be a president. Rodrigo Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos laban sa tirada ng kanyang anak na si VP Sara. At kasunod ng mga tirada ni Digong noon kay BBM, sinabi niya ngayong wala na pala ito o wala ito sa narco list. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Hindi na bago kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kapag binabanatan at tinatawag na adik si Pangulong Bongbong Marcos. Sa prayer rally nga niya sa Davao noong Enero, sinabi rin ni Duterte na nasa narcolista dati pa ang presidente. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Binuweltahan na siya dati ni Marcos at sinabing epekto lang ng fentanyl ang mga sinasabi ni Duterte. Pero sa press con kahapon matapos sumarap sa pagdinig ng Senado sa war on drugs, natanong ulit ang dating Pangulo tungkol dito. Ayon kay Digong, wala naman daw talaga sa narcolist si PBBM. Kung nandyan yung pangalan niya, I would have voiced a lie in public. At saka kung nandoon yung pangalan niya, isasabi ko talaga, wala. In fairness to the President. Hindi naman lingid sa marami ang lumalalang iringan ng dating unit team ni Marcos at Vice President Sara Duterte. Pero kahit ang dating Pangulo, ibinagtanggol si Marcos sa birada ng anak na hindi ito marunong mamuno. I may have to disagree with my daughter. Not totally. Baka kulang sa expectations niya. Siguro ang role model niya yung tatay niya. Bukod sa isyu ng anak at ni PBBM, sinagot din ni Duterte sa presscon ang magiging plano niya kung makabalik ulit bilang alkalde sa Davao City. Peace and order pa rin daw ang priority niya. Uubusin daw niya ulit ang mga nagpapakalat ng droga sa lungsod. Either you swim or you run. I do not give a John D. Esteban. get out of Davao. Sa social media post ni kanhi presidential spokesperson Harry Roque kagahapon, Hunyo 6, gibutyag niini nga sunod batot pa isuspende sa gobyerno si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Kini human ang pagbisita ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Davao del Norte ug Davao del Sur kagahapon. Ang posibleng suspensyon nagsumikad matod pa sa tira ug banat sa mayor batok sa presidente ato sa maisog rally. Kay numduman nga gitawag sa mayor ang presidente nga tamad o gihagit nga munaog sa pwesto ato sa maong rally sa Davao City. Hindi po ito haka-haka, ito po ay katotohanan. Sususpindihin na raw po ang Mayor Baste Duterte at i-issue ang suspension order matapos ang araw na ito kung saan nagtungo po sa Davao si PBBM. Dugang ni Roque, isunod daw niini ang pagpapriso kang kanhi President Rodrigo Duterte o pagpatanggal sa pwesto kang Vice President ug Deputy Secretary Inday Sara Duterte. Susunod na dyan ang pagpapakulong kay PRRD at siyempre dahil hinabon nila si VP Sara, ang pagpapakulong kay VP Sara para sa ganon habang silang dalawa ay nakakulong sa dahig, pwede nang ma-impeach ang Inday Sara at palitan
Sinong ipapalit? Sa karon wala pa itubag ang Department of Interior and Local Government o ang Malacanang kalabot sa mga aligasyon. Bisan ang Davao City Hall ang wala pa'y kumpirmasyon sa gingong suspension sa mayor sa syudad. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.